Gusto mo bang magkaroon ng sariling small business? Tara at subukan natin ang paggawa ng bibingka. Sa video na ito guys, ay pinapakita natin ang rice na binabad po natin yung niyog. So, yung gatas ng niyog. Sa video na ito ay hindi po natin pinapakita yung may mga secret recipe tayo dahil for purchase po ito at makikita nyo po ito sa dulo ng video. Yan ay dinudurog na po natin o pinagaling yung bigas na binabaran ng gata ng niyog. Makikita nyo guys, pinong-pino po dapat yung paggiling or paggaling ng bigas. So, ayan, makikita po natin sa top view kung paano talaga ginigiling yung ating bigas. So, it would take around 10 minutes yung paggiling sa 8 salmon. So, walong salmon po yung sample po natin sa paggawa dito. Actually guys, may order po nito around 120 plus bibingka. At yung presyo naman sa bibingka ngayon dito sa aming province ay 20 pesos per piece. At ayan guys, pinong-pino na guys at napakaganda tignan. Consistent yung ating bigas. At yan, nilagyan na po natin ng asukal. So huwag kayong magtaka guys kung bakit hindi po talaga detailed kasi meron po kaming mamaya ipapakita kung paano makakuha sa detailed na recipe ng paggawa ng bibingka. At ito po talaga ay original na Bisayang bibingka recipe. Ito po yung main business namin dito sa Southern Leyte. Yan, at hinahanap-hanap po talaga ito ng mga customer. At dati po nakapag-ship na po kami or dinala yung aming product doon sa Korea at sa ibang mga provinces lalo na sa Maynila guys. So minimix lang po natin yung asukal na brown sa giniling na bigas na may niyog, gata ng niyog. So yan, until makuha na po natin or ma-mix na po natin yung asukal ay ilalagay naman natin ito sa ating prepare na lagayan ay yung anong tawag dito? Yung cup, yung bibingka cup. So ang ginagamit natin ay dahon ng saging. So ganyan po yung paglagay at very effective po yung dahon ng saging as protective para hindi mangitim yung ating bibingka. So nagsiserve po yan as holder and at the same time yan po ang nagbibigay ng magandang lasa sa gilid ng ating bibingka guys. So ito na po, na-prepare na po natin yung DIY oven. Sa mga gustong matuto kung paano gumawa ng DIY oven ng para sa bibingka ay may lalabas po dyan na link sa ibabaw at pwede nyo po yung i-click. So nilagay na po natin guys yung mixture. And so sa isang can ng biscuit, ang malalagay po natin dyan is nasa 7 to 8 na bibingka cups. So sa mga nagtataka kung bakit may bunot na init sa ibabaw, yan po ay para mag golden brown po yung top ng ating bibingka guys. At yan po madalas yung iba nagbibenta hindi po crispy brown yung sa ibabaw ng bibingka nila. Kaya hindi po nila na-achieve kasi wala pong ganito. So yan, pagkatapos kong matakpan yung can ay nalagyan ko naman ng another bunot kasi paubos na po yung una kong nilagay. At in-adjust ko po yung apoy sa ibabaw kasi nga kapag naglalagay ka po ng bibingka bago pa lang salang ay dapat yung apoy sobrang dami or dapat sobrang init para po ito ay tutubo
at magkukos po ito ng crack sa gitna. So yan po yung best sa bibingka, yung mayroon siyang crack. So ito na yung top view sa ating DIY oven or biscuit can na ginawa nating oven, guys. At sobrang init po ng paggawa ng ganitong bibingka. Ito po yung traditional way or culture dito sa Visayas sa paggawa ng bibingka, guys. Though mainit siya, guys, pero maganda yung result ng paggawa ng ganitong bibingka. So ayan, check na po natin kung luto na po ba, at tutusukin po natin minsan yan ng stick kung may didikit pa ba para malaman kung luto na to or hindi. So yan, kinuha na po natin at yun, ready for packaging na po yan, guys. So yan, kunin na po natin. So nasa Dirty Kitchen po ako nagawa ng bibingka. So around 120 po yung order namin. Yan, so tingnan nyo, guys, napakaganda at super crispy po ng top ng aming bibingka. At makikita nyo nag-smile po yung mga bibingka namin. Super ganda at ito po talaga yung best na bibingka dito in town sa amin. So nagde-deliver po kami around Luzon and Mindanao through LBC. So kaya po namin mag-deliver na hindi napapanis. At yan, ready for packaging na po yung ating bibingka, guys. So meron kaming packaging na maganda at nakaseal po yan. So to protect sa mga langgam at hindi po siya madaling mapanis, guys. Yan, so ito na po yung handmade, delicious na special bibingka. Original po yan, guys. At meron kaming link na ibibigay mamaya sa comment section para mag-message kayo kung paano makapag-purchase sa full recipe ng The Originals Bisayang Bibingka. So yan, complete na po yung order at i-deliver na po namin yan sa mga suki. So maraming salamat, guys, and see you soon on my next vlog. Check the pinned comment below to purchase the complete recipe. Thank you, guys, and God bless.